Isang mapagpalang linggo po muli ng umaga. At tayo po ay nananatili sa ating pong online Sunday worship. Saan man po kayo naroroon, nais po namin kayong i-welcome sa ating pong pananambahan dito po sa Christian Faith Church, dito po sa San Juan City, Metro Manila. So we are still in GCQ. At tayo po ay nananatili sa ating pong online service. Manalangin po tayo sa ating pong panimula at hayaan po natin, imbitahan natin ang presensya ng Panginoon ang manguna po sa ating gawain. O dakilang Diyos, tunay po na kami nagpapasalamat at lubos ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri. Unang-una, salamat po sa patuloy na buhay, patuloy na kalakasan at hininga na nagmumula po sa inyo at tunay ang aming pong mga buhay ay kaloob na nagmumula po sa inyo. Kaya bilang isang iglesia, nagkakaisa kami, Panginoon Diyos, na itinataas ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat sa iyong napakayamang biyaya at sukdulang grasya sa buhay namin. Tanggapin niyo po ang pagpapasalamat namin. At muli po, sa aming pananambahan, hinihiling po namin ang iyong pangunguna, ang iyong basbas at banal na spirito na siyang pumagitna at manguna, lalo't higit sa iyong mensahe sa umagang ito. Naway, ito po'y magsilbing kalakasan, panibagong pagpapala sa bawat isa sa amin at panibagong karunungan. At ito po'y tumimo, maghari at baguhin ang aming mga buhay ayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsalita. Walang iba kung hindi si Pastor Celso Ubaldo. Manguna ka po, ang karunungan, ang basbas at ang iyong anointing ang siyang sumasa kanya. Salamat po. Ang bawat parte po ng aming pananambahan, inihahandog po namin sa inyo, iniaalay namin sa inyo, at naway ito po'y maging mabangong samyo sa inyo pong banal na presensya, kaya-aya at kalugod-lugod. Salamat po. Linisan niyo kami ng makapangyarihang dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po, Ama. Muli po, tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat, ang aming pagsamba sa aming pong pagbubukas ng aming pananambahan. Ikaw ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. 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 Dumako naman po tayo sa ating scripture reading. May pagbukas po tayo sa 1 Thessalonians 5:11-22. 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. 12. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. 13. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. 14. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. 15. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. 16. Rejoice always. 17. Pray continually. 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 19. Don't quench the spirit. 20. Do not treat prophecies with contempt. 21. But test them all. Hold on to what is good. 22. Reject every kind of evil. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat at welcome sa ating Christian Faith Church Sunday Service. So, panibagong week na naman na nagdaan, bagamat punong-puno ng problems, ng struggles, ng challenges, pero patuloy na nagiging tapat ang ating Panginoon. Kaya punong-puno ng pasasalamat at punong-puno ng pagpupuri sa Kanya. At kaya naman, let us rejoice in His name. Kantahan natin siya ngayong araw na ito. Mamasdan ang kalawatan, hindi ko
O Jesus, ang pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. O Jesus, ang pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa'kin ang katulad mo. Salamat, salamat. O Jesus, ang pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Masasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magpapalibakat. Masasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magpapalibakat. Kalungkutan ko'y pinamit at sa puso ko ngayon laging may bagong amin na pagpupunin. Kalungkutan ko'y iyong pinamit at sa puso ko ngayon laging may bagong amin na pagpupunin. Salamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magpupunin pagkakailangan ko iyong pinamit. Kagalakan ang bigay at sa puso ko ngayon laging may bagong awit na magpupunin sa'yo. Masasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, at sa puso ko ngayon laging may bagong awit na magpupunin. Kalungkutan ko'y iyong pinamit. Kagalakan ang bigay at sa puso ko ngayon laging may bagong awit na magpupunin. May bagong awit na magpupunin. May bagong awit na magpupunin. May bagong awit na magpupunin sa'yo. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon dahil nararapat sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Salamat.
Patuloy kang tapat sa aming Panginoon. Nararapat lamang na itaas namin ang iyong pangalan. Nararapat sa iyo ang pasasalamat at pagsamba, ang pag-alay ng buong puso, ang buong buhay namin sa iyo, Panginoon. Naririto kami upang magsamba sa iyo. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mababawi kung may kukulit, maging sa dilim ng gabi. Sandig kang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutugin mo sa akin. Salamat, Panginoon. Napakabuti. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mababawi kung may kukulit, maging sa dilim ng gabi. Sandig kang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan.
Isang maluwalhati at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo muli kami sa aming online na pananambahan dito sa Christian Faith Church, West Grammy, San Juan City, Philippines. Ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na ito ay magpalakasan ng loob sa isa't isa. At ang ating teksto ay sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 to 22. Ay isang verse lang po ang ating babasahin. Verse 11. Dahil dito patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa ibang mga translation mga kapatid ay magpalakasan kayo ng loob sa isa't isa. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Ama at mapagpalang Diyos, tunay po na kayo ang Diyos na dakila sa aming mga buhay. Patuloy ang iyong presensya na siyang gumagabay at nagpapatnubay sa amin upang kami patuloy na mamuhay na mayroong katwiran at kabanalan. Salamat po sa inyong mga salita. Nagbibigay sa amin ng tatag at lakas upang mapaglabanan ng bawat mga lalang ng kaaway ang diablo. Sa mga oras pong ito, dakilang may tinataas ka po namin dahil ikaw ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan at pinaglilingkuran at pinagsisilbihan. Sa mga oras pong ito, kayo lamang po ang maitaas, maparangalan at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos ipaalaala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica na magkaroon sila ng isang buhay na kinalulugdan ng Diyos. Dahil anumang oras ay maring dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Dito sa ating teksto sa ngayon, ay nagbigay si Apostol Pablo o tinalakay niya ang isang uri ng paglilingkod na dapat ito ay pinagkakabalahan ng bawat naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay ang tinatawag na the ministry of encouragement. Ang pagpapalakasan ng loob ng bawat isa. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng pagpapalakasan ng loob sa isa't isa. Lalong-lalo na sa ikatatagumpay ng anumang samahan, organisasyon, o sa kalipunan ng iglesia. At kung meron nito, maging ang mga magagaan man ang gawain, ito'y nagbibigay ng kagaanan kahit sa bibigat na gawain at responsibilidad. At kung wala nito, bibigat maging ang mga gawain o pasanin. Kaya dito mapapakita po natin na kung paano ang Ministry of Encouragement ay nagbibigay sigla, paalaala, at pagbibigay ng lakas ng loob sa bawat nanghihina at nanlulupaypay. Walang organisasyon o anumang samahan o iglesia na magtatagumpay kung wala ang Ministry of Encouragement o ang pagpapalakasan ng loob sa bawat isa. Kung paano gagawin ang Ministry of Encouragement ay siyang pagsa ni Apostol Pablo dito sa ating teksto. 1 Thessalonians chapter 5
verses 11 to 22. At dito ay meron pong apat na grupo ng tao. Ang binanggit na Apostol Pablo na dapat pagkalooban ng encouragement. Unang grupo, ang masisipag at tapat na mga lingkod. Dito sa verses 12 and 13, ay makikita po natin dito ay yung mga leader, namamahala, ang sinasabihan ni Apostol Pablo na dapat po natin bigyan ng pagpapahalaga, paggalang, pagrespeto sa bawat isa sa kanila. Pero kung titignan po natin maigi, mga kapatid, ito po ay matatawag po nating servant o lingkod o manggagawa ng Diyos. Basahin po natin sa verses 12 and 13. Pinamamanhit namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos, upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig, dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Puri ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita sa mga oras pong ito. Pansinin natin, mga kapatid, yung verses 12 and 13. Meron pong tinatawag na qualifier. Ang isang lingkod na dapat o karapat-dapat bigyan ng paggalang. Ibig sabihin po, mga kapatid, meron pong katangian ang isang lingkod na karapat-dapat na bigyan ng respeto at paggalang. Anong katangian ito? Yung nagpapakahirap sa pamamahala at pangangaral alang-alang sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga naglilingkod, yung mga nasa gawain na tapat sa kanilang tungkulin. May isang di mapapasubali ang katotohanan ang binanggit ng dalawang talatang ito. Sabi po dito, mga kapatid, respect cannot be demanded, it is earned. Sa Tagalog, ang pagrespeto at paggalang ay hindi hinihingi. Hindi ito sa pilitan. Ito ay pinagpapaguran at pinagtatrabahuan. Kapag ang isang lingkod ay masipag, tapat sa kanyang tungkulin, at ginagawa po niya ang lahat para sa kapakanan ng ating Panginoon at hindi sa kanyang kapakanan o kapurihan, ang lingkod na ito ay karapat-dapat na bigyan ng paggalang at respeto. Kung paano ang mga tagasunod ay nangangailangan ng mga salitang papuri at pagpapahalaga, ang mga lingkod din ay nangangailangan ng mga ito. Let us express to them our gratitude and appreciation for their good servantship. Ibigay po natin ang taus-pusong paggalang at respeto at pagpapasalamat, pag-appreciate sa kanila dahil sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ikalawang grupo, ang mga mahihinang kasama. Wika sa verse 14, mga kapatid, pinakikiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad. Pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina at pagtiyagaan ninyo silang lahat. Sa isang samahan, sa isang organisasyon o sa isang iglesia, maaring may lumabas na tamad, mahina, ang loob at kulang sa kakayahan. Sa halip na sila ay baliwalain, ang tagubilin ni Apostol Pablo ay tulungan sila sa pamagitan ng pagpapaalaala, pagpapalakas ng loob, at pagtitiyaga sa kanila. Higit kaninuman, ang mga ito ang totoong nangangailangan
ng ating encouragement. Dito sa text na ito, mga kapatid, ay sinasamo ni Apostol Pablo na sa loob ng kapatiran, sa loob ng iglesia, sabi niya na mayroong mahihina, mayroong mga tamad, may mga pagkukulang. Dito ay sinasabi ng Apostol Pablo na ang mga bago o tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga baguhan sa pananampalataya, yung mga baby pa lamang, at alalahanin natin mga kapatid na ang isang bata pa lamang sa Panginoon ay meron silang mga kahinaan at mga pagkukulang. Kaya sinasabong na Apostol Pablo na dapat po nating pagtigaan, tulungan sila upang sila ay makapamuhay na mayroong kalakasan at tibay ng kanilang pananampalataya. Sa kabila ng mga kahinaan, mayroon pa rin silang magagandang katangian na may ambag sa katuparan ng mga layunin. Kailangan lamang na magpalakas ang kanilang loob sa halip na ang hinahanap natin ay yung negatibo. Subukan nating hanapin ang mga positibo sa kanila. Kung ang ating hinahanap ay iyon ang ating makikita. Kaya mga kapatid, sa mga oras pong ito, o sa mga araw na ito, sa loob ng ating iglesia ay makikita po natin na marami pa ang mga tinatawag nating immature Christian. Mga bata pa sa kanilang pananampalataya. At ito po ang pinamamanhik na Apostol Pablo sa bawat mga matured Christian na tulungan ang mga mahihina. Paalalahanan ang mga tamad at tulungan ang bawat isa sa kanila. Ikatlong grupo, ang mga gumagawa sa atin ng masasama. Wika sa verse 15, huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Kung mayroon kang kasamahan o kapatid sa Panginoon na kagawa sa iyo ng kasamaan o masama, ang tagubilin na Apostol Pablo ay wag po natin silang paghigantihan. Wag mong ibigay o kaya wag mong suklian ang masama sa masama. Ito po ang ninanais po ni Apostol Pablo sa bawat mga mananampalataya. Ang hindi pagganti ay hindi lamang nangangahulugan ng pagpapatawad sa nagkasala sa iyo. Ang hindi pagganti ay nangangailangan ng paggawa sa kanya ng kabutihan. Kung papansin po natin mga kapatid, sa loob ng iglesia, kung minsan ay makikita natin na nandun pa rin ang old nature po natin. Kaya sasabi po natin na nandun pa rin yung sama ng loob, hindi pagpapatawad, dahil nandun pa rin yung tinatawag po nating old nature. Pero sinabi na Apostol Pablo sa atin mga kapatid, alang-alang sa Panginoon, na tayo po ay magpatawaran sa isa't isa. Kung nakagawa man ng kasamaan, kasalanan, ang iyong kapatid. Katwiran na Apostol Pablo na wag po natin silang paghigantihan. Ang tanging paraan upang mawala ang kaaway o kasamaan o kasamaan ng loob o nakagalit po natin ay gawin po natin silang kaibigan. Ito po mga kapatid ay isang napakabuting paraan upang ang galit, puot, o sama ng loob ay mapawi. Gawin po natin silang maging
tunay na kaibigan. Meron po akong isang pastor na nangaral tungkol po dito sa ganitong kaparaanan ng buhay. Sabi niya, kung mayroon kang nakasamaan ng loob, kung mayroon kang nakagalit, regaluhan mo siya. Ito po, sabi niya, ito ang isang napakabuting paraan upang ang iyong kaaway ay magiging kaibigan mo. Ang paghihiganti ay walang kapangyarihan pumuksa sa kaaway. Samantalang ang pagpapatawad ay may kapangyarihang lumikha ng kaibigan mula sa kaaway. Hindi po natin maiiwasan, mga kapatid, nagkaroon ng kagalit, kaaway, o kasamaan ng loob. Pero ito ang pinakamagandang pamamaraan upang maiwasan po natin ang magkaroon ng kaaway. Regaluhan po natin sila. Kung ninanais ng kapatid na ito na magkaroon ng masarap na pagkain o ulam, pagluto mo siya. Siguro aamo sa iyo, mga kapatid. Kung ito po ay gagawin po natin, hindi alang-alang sa bawat isa, kundi alang-alang sa Panginoon. Ika-4 na grupo, ang pangkalahatan o isa't isa. Sa verse 16 to 22, ay binanggit ng Apostol Pablo ang mga bagay na dapat gawin para sa pangkalahatan o para sa isa't isa bilang pagsasagawa ng ministry of encouragement. Una, laging maging masaya. Rejoice always. Maging masaya. Alam niyo mga kapatid, kung minsan ay lalong-lalo na sa ating kapanahunan, nasa pandemya po tayo. Karamihan mga kapatid ay na mga tao ay nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng kapighatian, nakakaranas ng depression, nakakaranas ng stress sa buhay dahil po sa kakulangan ng mga material na mga bagay. Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, ay isa po tayo na magkaroon ng encouragement sa bawat isa sa kanila. Sabi nila na isang ngiti mo lang ay nakakapawi na ng lungkot at stress sa buhay. Meron pong isang sinabi ni Haring Solomon na napakagandang i-apply ng bawat isa sa ating. At ito po ay maibabahagi po natin sa iba. Doon sa Proverbs chapter 17, verse 22, sabi nun na, a merry heart is like a medicine. Ang isang masayahing puso daw ay parang isang gamot na nakagagaling. Ito po ay nakabubuti sa katawan. Kaya kung ito ang may apply po natin sa ating buhay bilang mananampalataya at may babahagi po natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nalulungkot, sa may mga depression, sa may mga stress, ay matutulungan natin po sila sa ganitong kaparaanan. Pangalawa, laging manalangin ng pagpapasalamat. Ang ganitong panalangin ay pumapawi ng lungkot, takot at pag-aalinlangan. Sapagkat dinadala nito ang ating puso at isip sa mga bagay na magaganda at kasiya-siya. Higit sa lahat, ang panalangin ng may pagpasasalamat ay makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Alam ninyo mga kapatid na maraming mga Kristiyano ang hindi marunong ng prayer of thanksgiving. Panalangin ng pagpapasalamat. Ang lagi nilang pinapanalangin ay yung, Panginoon, gusto ko nito. Panginoon, ganito, ganito. Pangangailangan lamang ng bawat isa sa kanila. Ang patuloy po nilang hinihingi.
ipinapanalangin sa Diyos. Ngunit alam niyo mga kapatid, napakainam ang manalangin na mayroong pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Ito po ay nakapagbibigay ng inspirasyon, lalong-lalo na kalugod-lugod ito sa harapan ng Diyos. Kaya kung gusto mong maging masaya ang Diyos, kung gusto mong mayroong kagalakan ng Diyos sa iyong buhay, manalangin ka na mayroong pong pagpapasalamat. Sabi nila, Pastor, paano manalangin ng may pagpapasalamat? Paggising mo sa umaga, pagpasalamat ka, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay, kalakasan, kalusugan at matinong pag-iisip. Salamat sa iyong pagkalubsabi ng kapahingaan sa buong magdamag. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala. Yun po ay isang uri ng panalangin na mayroong pagpapasalamat. Pangatlo, mga kapatid, papurihan ang mga patutuo tungkol sa mga bagay na espiritual. Alam niyo mga kapatid, sa ating iglesia ay hindi winawala yung patutuo sa buhay ng bawat mananampalataya. Bakit? Kasi napakahalaga yung patutuo po natin, lalong-lalo na sa bawat mananampalataya. Kapag narinig nila yung kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos sa buhay ng kapatid na ito na nagpapatutuo, pinagaling siya ng Diyos, nakakamit siya ng tagumpay, nagkaroon siya ng mga biyaya at pagpapala. Ito isang patutuo mga kapatid na nagbibigay din ng inspirasyon, lakas at tatag ng loob sa bawat mga mananampalataya. Pang-apat, maging mapanuri sa lahat ng bagay. Mapanuri. Suriin mo ang lahat ng mga bagay sa iyong nakikita, sa iyong pakikinig, at sa iyong pananalita. Kung minsan mga kapatid, ay kadalasan ang siyang nakakasira sa atin ay yung ating nakikinig. Kung minsan yung mga criticism na naririnig po natin ay binibigyan na agad natin ito ng resulta. Hindi natin sinusuri agad. Kaya nga sabi po dito, magbigay ng mga constructive criticism. Mga pamumunang ang layunin ay lalong pagandahin ang mga bagay-bagay. Pamumuna na hindi nakakasakit, hindi nakakasira at hindi nakakasama. Ito po mga kapatid ang kailangan po natin ang maagarang pagsusuri sa buhay po natin. Huwag na agad-agad po tayo na humuhusga na kung narinig natin si kapatid na ganito, ay wag po natin agad paniwalaan. Suriin natin kung ito nga ay may katotohanan. Magkaroon po tayo ng panghahawakan, mga kapatid, bago tayo humusga. Panglima, panghawakan ang mabuti. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ito ay isang bahagi na ng ating buhay ang gumawa ng mabuti. Hindi lamang sa ating sariling pamilya, hindi lamang sa loob ng ating tahanan, kundi higit sa lahat, sa bawat isa, sa bawat tao ay makagawa po tayo ng napakabuti sa kanila. Ito yung nagbibigay ng inspirasyon sa pagpapatuloy ang mabubuting nasimulan. Kaya nga nung tayo tumanggap na sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, isa sa bagay na naibahagi sa buhay natin ay yung paggawa ng kabutihan. Ika-6, layuan ang lahat ng anyo ng kasamaan. Ito po ay isang paalaala ni Pastor Pablo ng bawat mananampalataya ay hindi magtampisaw sa kasalanan. Hindi tayo gumawa ng kasalanan, kasamaan, kundi ito ay layuan po natin. Kadalasan mga kapatid, dito na huhulog sa tukso ang mga mananampalataya.
hindi nila nilalayuan. Ibig sabihin, huwag na nating ipamuhay ang kasamaan, kundi ang lahat ay isa kaibubuti ng bawat isa. Ang kabutihan ay laging umaani ng pagpapahalaga ng mga tao. Kaya kung ito po ay ating may isasantabi, na kung tayo po ay lalayo sa kasamaan, ang buhay po natin ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya sa ating pagtatapos sa mga oras po ito, umaasa po ako na ang mensaheng ito ay magbibigay ng isang aral na gagabay at magpapatnubay sa ating sa araw-araw po ng ating buhay. Lalong-lalo na sa panahong ito na tayo po ay nasa pandemya. Alam po natin na ang karamihan sa mga tao ay nandulupaypay, nangihina, discouraged, at kailangan po ng mga Kristiyanong magbibigay pangpapalakas ng loob sa kanila. Tayo ay magiging instrumento ng Diyos upang magbigay ng encouragement sa bawat mga nanghihina at nanglulupaypay na mga tao. Higit sa lahat, mga kapatid, sa loob ng ating iglesia, sa ating mga kapatiran, sa bawat membro ng ating iglesia, ay ibigay po natin ang nararapat para sa kanila upang sa ganoon, tayo po ay magamit bilang instrumento sa pagpapalakas ng loob sa bawat isa. Kapag tayo naging seryoso sa pakikilahok sa ministry of encouragement, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang magpapabanal sa ating buong pagkatao hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Kristo. Purihin ang Diyos, naway ang mensaheng ito, mga kapatid, ang siyang gagabay at tutulong sa atin upang magamit po tayo bilang isang instrumento. Tayo po ay mananalangin. Aming Amang nasa langit, bilang tagasunod ng iyong anak na si Jesus, naasahan mong kami magiging kasangkapan ng papalakas ng loob ng aming kapwa. Basbasan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maipagpatuloy po namin ang ministry of encouragement. Tulungan mo po kaming maabot ang bawat mga nangangailangan, ang bawat mga nanghihina, nalulupaypay, upang sa ganoon kami po ay maging kasangkapan ng instrumento ng pagpapalakas sa bawat mga nangangailangan. Tunay po na ikaw ang aming Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement, inspirasyon upang magpatuloy po kami sa aming paglilingkod sa inyo. Itinataas ka po namin at nilululhati, Ama, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat po ng awiting ito ay Sa Krus Iyong Tinapos. Ngayon na lang
Jesus sa krus lubos iyong pinako. Dakila ang iyong katumana. Napakahawak at magkakailanman. Sa biyaya mo aking napatawaran at kaligtasan. Sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ang kasalanan ko. Inabuong ganap sa sakit at paghihirap. Binigyan ng tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ang kasalanan ko. Inabuong ganap sa sakit at paghihirap. Niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Dun sa sakit at paghihirap. At niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ang kasalanan ko. Inabuong ganap sa sakit at paghihirap. Niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos iyong pinako. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Okay, hello po sa lahat at gusto ko pong handugan ng kanta ang ating Panginoon. Personally, gusto ko pong magpasalamat sa Kanya dahil napakabuti niya po sa aming buhay. At itong kanta na to ay hinahandog ko po sa Kanya. God bless po sa lahat. I thought I did what's right. I thought I had the answer. I thought I chose the surest road. But that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I had given up, the truth's coming clear. You know better than I. You know the way. I've let
Naniyayaan ko pong lahat at tayo yumuko at tayo dadako sa ating pangwakas na panalangin. Aming Amang Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong pagsama sa amin, O Diyos, sa aming gawain sa araw na ito. Bagamat kami po ay nasa aming kani-kaniyang mga tahanan, alam namin ng iyong presensya ang siyang bumuklod sa amin at ang iyong mga salita, O Diyos, ang nagpapalago at nagbibigay ng katatagan sa amin, O Diyos, upang harapin, Panginoon, ang aming mga gawain, ang aming mga trabaho, at anuman ang aming kaharapin sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa mga taong ginamit mo sa gawain ito, mula sa umpisa hanggang sa natapos ang aming gawain. At maraming salamat, O Diyos, sa mga ginamit mo sa likod ng kamera, sa mga manunugtog, O Diyos, sa nag-lead ng praise and worship, sa pagbasa ng iyong mga salita at lalong-lalo na, O Diyos, sa paghayag ng iyong salita. Patuloy namin ang iyong pagpalain, ang aming pastor, at patuloy mo siyang gamitin, O Diyos, upang ihayag ang iyong mga salita, upang mapalakas, Panginoon, ang aming mga spiritual na pangangatawan at magkaroon kami ng wisdom na nanggagaling sa iyo. O Diyos, patuloy naming dinadalangin na ang iyong ibayang pag-iingat sa bawat membro ng aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga kapatid namin, O Diyos, na pumapasok, O Diyos, sa kanilang mga opisina sa gitna ng pandemya, O Diyos. Dalangin namin na ikaw ang mag-ingat sa kanila at balutin mo sila ng iyong banal na dugo at patuloy na ilayo kami, O Diyos, at ang lahat ng aming mahal sa buhay, Panginoon, sa karamdamang COVID, O Diyos. Salamat at alam namin na kasama ka namin, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin. At sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan at sa iyo lahat ng aming pasasalamat at pagsamba. At lahat ng ito ay aming hiling sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.